Hinamak na manugang. Kabanata 7. Makalipas ang halos 1 minuto, sa wakas ay nakabalik na sina Lewis Jane at Dixon Alex sa Jiking Hall. Sa loob ng bulwagan, matagal nang pabalik-balik sina Helena at Lewis Albert. Sila ay labis na nag-aalala at di na nila alam kung ano pa ang sunod na gagawin. Nakapalibot sa kanila ang ilang matipunong bodyguard na nakasut habang binabantayan nilang dalawa. Grabe ang tensyon sa kapaligiran. Nang makita nilang dumating sina Lewis Jane at Dixon Alex, dali-daling tumakbo si Helena palapit sa kanila at galit na nagtanong, "Jane, nakahiram ka ba ng pera?" Mabilis na sagot ni Jane Lewis, "Opo, Nay. Nakahiram na po ako. Eto po ang tseke." Habang nagsasalita, maingat na inilabas ni Lewis Jane ang 8 milyong tseke sa kanyang bag at iniabot kay Helena. Nang makita ito ni Lewis Albert, sa wakas ay nabawasan ang pag-aalala sa kanyang mukha at napabuntong hininga siya, napagtantong hindi siya mapupunta sa kulungan. Tuwang-tuwa siya na hindi man lang siya makapagsalita habang lumuluha ang mga mata. Tuwang-tuwa din na napahiyaw si Helena, "Hindi ko akalain na magiging napakamapagbigay ni Young Master Zhang, dahil madali siyang nagpahiram sa iyo ng 8 milyon. Pagkasabi noon ay nagbago ang ekspresyon niya at sinama ng tingin ni Helena si Dixon Alex. Itinaas ang kanyang daliri, itinuro niya ito at marahas na sinabi, "Ikaw. Tingnan mo kung gaano kabukas palad si Young Master Zhang, at tingnan mo kung gaano kakahirap. Kung talagang may pagmamahal ka kay Jane, hiwalayan mo na siya kaagad at hayaan siyang pakasalan si Young Master Zhang. Saka lang siya mabubuhay ng maayos." Walang pakialam sa mga sinasabi niya, nagkibit-balikat si Dixon Alex. Noon pa man ay mababa ang tingin sa kanya ng kanyang biyenan. Wala pa siyang narinig na salita ng papuri mula rito. Pinigilan ni Jane Lewis ang kanyang ina nang walang magawa, "Nay, tumigil ka. Hindi tulad ng iniisip mo." Hindi napigilan ni Helena ang pagsagot, "Jane, huwag mong subukang magsabi ng magagandang bagay tungkol sa talunan na ito. Ito ang patunay kung gaano kabait si Young Master Zhang sa iyo." Kumpara kay Dixon Alex, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. "Actually, nanay, itong pera ay hiniram ni Alex." Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Helena, at iginiit niya, "Ano? Hindi mo ba ito hiniram kay Young Master Zhang? Ibig mo bang sabihin na hiniram ng basurang ito sa ibang tao?" Mabilis na paliwanag ni Jane Lewis, "Nay, si Zhang Wenhao ay isang walang hiyang tao. Hindi lang niya balak hindi ako pahiramin ng pera, gusto pa niya akong gahasain. Buti na lang at dumating si Alex at nag-ambala siya. Ngayon, nakakulong na siya at hindi na makakalabas pa." Pagkatapos, nagpatuloy si Lewis Jane, "Salamat na lang kay Alex na nakabalik ako ng buo. Kung hindi niya ako tinulungan na makahiram ng 8 milyon sa kanyang kaibigan, hindi ko alam kung ano ang gagawin." Marinig ang mga salita ni Lewis Jane, naging hindi pangkaraniwang komplikado ang ekspresyon ni Helena. Ang basurang hindi pa niya tinitingala ay talagang tumulong sa krisis na ito. Sa kabilang banda, si Young Master Zhang, na itinuring niyang makakapagligtas ng buhay niya, ay naging isang hamak na tao. Nang maisip niya ang mga masasakit na salita at pangungutya niya para kay Dixon Alex, agad na nakaramdam ng hiya si Helena kaya namula ang kanyang mukha. Mula sa gilid, awkward ding ngumiti si Lewis Albert at sinabi sa tonong pambobola, "Kahit sino man ang nanghiram, basta makahiram lang ng pera, idi mabuti." Sa mga oras na ito, pinandilatan na siya ni Helena. Ano ang nakakabuti tungkol dito? Ano man ang mangyari, kailangan pa rin ibalik ni Jane ang pera. Saan tayo hahanap ng ganyan karaming pera? Tignan mo ang problema na ginawa mo. Mag-antay ka, makakatikim ka sakin sa sandaling makauwi na tayo. Namula ang mukha ng matandang si Albert Lewis at napaawang ang bibig sa hiya. "Sige." Mula sa kanto, nakita sila ng manager ng Jiking Hall na dumating at naglakad palapit. Malamig niyang tanong, "Mr. Lewis, naihanda mo na ba ang pera?" Mabilis na yumuko si Albert Lewis at sumagot, "Oo, oo. Handa na ang pera. Eto na ang tseke." Pagkatapos, maingat na pinagmasdan ni Lewis Albert ang manager ng Jiking Hall bago nag-alinlangan na nagtanong, "So pwede na ba akong umalis?" Ang manager ng Jiking Hall ay nagwagayway ng kanyang kamay at sumagot sa magandang kalooban, "Syempre." Pagka-uwi
Nang makita ni Helena si Dixon Alex na nakatayo sa isang tabi, nagutos siya, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo na at magluto ka ng isang mangkok ng noodles para sa iyong ama. Umiti si Alex Dixon at masunuring sumunod, sige, aalis na ako at magluluto ng noodles ngayon. Sinulyapan ni Albert Lewis ang asawa na may kinakabahang tingin at humakbang papalapit sa kanya habang nagsasalita ng kinakabahan, asawa ko, salamat sa inyo ni Jane sa mga oras na ito. Kung hindi, magiging miserable sana ang buhay ko. Kung tutuusin, ayos lang sana kung walang sinabi si Lewis Albert. Ngayon, para siyang sinundot ng tigre dahil sa mga sinasabi niya ay lalong ikinagalit ni Helena. Agad na, sumigaw habang nakalabas ang mga ugat sa ulo, mayroon ka pa talagang lakas na loob na banggitin ito. Kung hindi mo nabasag ang bote sa Jiking Hall, magbabayad ka ba ng 8 milyon sa Jiking Hall, ha? Kasalanan ni Dixon Alex ang lahat. Kung hindi niya naisip na iparada ang kanyang sasakyan sa Antique Street, hindi ko na makikita ang bote at magkakaroon ako ng pagnanais na tingnan ito, na nagresulta sa pagkabasag nito. Mabilis na ipinagtanggol ni Albert Lewis ang kanyang sarili at umiwas sa responsibilidad, sa halip ay sinisi ito kay Dixon Alex ng walang kahihiyan. Gayunpaman, lalong nagalit si Helena habang tumatagal ang bagay na ito, siya ay humagulgol na may pagkabalisa. Ngayon na ang pamilya ay may maraming utang sa ibang bansa, ano ang dapat nating gawin? Malungkot na inamin ni Albert Lewis, asawa, alam kong mali ako. Huwag ka nang magalit. Nakinig si Jane Lewis sa away ng kanyang mga magulang at hindi niya maiwasang mapasimangot. Naisip niya sa sarili, bagaman ang kaibigan ni Alex ay hindi nagmamadaling kunin ang pera, mayroon pa ring 2 milyon sa bahay. Dapat ibalik ko muna ang 2 milyon bago mag-isip ng paraan para maibalik ang natitirang pera. Sa sandaling ito, lumapit si Dixon Alex na may hawak na isang mangkok ng noodles at inilagay ito sa harap ni Lewis Albert. Nang makita si Alex, hindi na nagdalawang isip si Lewis Jane at sinabi kay Helena, Nay, ibigay muna natin kay Alex ang 2 milyon ng pamilya natin at ibalik niya muna ang pera sa nagpahiram sa kanya. Kumunot ang noo ni Helena at hindi nasisiyahang sumagot, kung ibibigay natin ang 2 milyon, paano tayo mabubuhay? Habang nagsasalita siya, sinulyapan ni Helena si Dixon Alex at sinubukang kumbansihin na may ngiti sa kanyang mukha, Alex, maaari mo bang kausapin ang iyong mayamang kaibigang na isa sa pangalawang henerasyon at hiling sa kanya na bigyan pa tayo ng oras? Umiti si Alex Dixon at tumugon ng mabuti, walang problema. Talagang walang problema. Tumayo si Lewis Jane sa pagkakataong ito habang nakatitig kay Dixon Alex. Pagkatapos, lumingon siya kay Helena at humimok, Ma, hindi dapat ma-delay ng ganito, transfer mo muna yung pera kay Alex, okay? Mukhang gusto pang delay ni Helena habang nag-aalangan pero si Jane Lewis ay hindi umalis sa silid para makipagtalo habang mariing sinabi niya, Ma, walang pero. Dapat ibigay ang pera kay Alex. Napabuntong hininga si Helena at walang humpay na iniabot ang kanyang telepono kay Lewis Jane. Ang pera sa pamilya ay palaging kontrolado ni Helena kaya, palagi itong nakaimbak sa bangko ng kanyang telepono. Kinuha ni Jane Lewis ang telepono at agad na inilipat ang 2 milyon sa account ni Dixon Alex. Ding! Kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono para tingnan nang makatanggap siya ng mensahe mula sa bangko. Nabanggit nito na tumaas ng 2 milyon ang kanyang balanse. Asawa, natanggap ko na. Tumango si Jane Lewis at sinabing, ilipat ang pera sa iyong kaibigan sa lalong madaling panahon. Tandaan na magpasalamat para sa akin. Tumango si Alex Dixon at sumagot, huwag ka mag-alala, asawa ko, gagawin ko. Napatitig si Helena sa maayos na gawin ng mag-asawa at lalo pang nadismaya sa asawang si Lewis Albert. Pinandilatan niya ito at sinabi, ang alam mo lang talaga ay kumain. Tingnan mo kung anong katangahan ang ginawa mo. Umiling si Albert Lewis at hindi nangahas na sumagot ng anuman at hindi na rin siya nangahas na manatili pa sa sala. Mabilis niyang dinampot ang mangkok at tumakbo palabas ng sala habang nasa pagitan ng kanyang mga hita ang buntot. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, naglilinis si Alex Dixon ng mga kaldero at kawali sa kusina nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Inilabas niya ang kanyang telepono at nakita na ang caller ID ay ang bagong promote na presidente,
si Wang Lizu mula sa Wanhao Company. Luminga-linga si Alex Dixon para tingnan kung nasa paligid ang iba bago niya pinindot ang answer button. Ang boses ni Wang Lizu na gumagalang ay nanggaling sa kabilang panig ng telepono. Young Master, ang kaganapan sa pagpirma ng kasunduan ng Wanhao Company ay kailangan mong personal na lagdaan ito. Hindi ko alam kung kailan ka libre. Tinapik-tapik ni Alex Dixon ang kanyang ulo nang malabo niyang maalala ang sinabi sa kanya ni Sung Yuluo. Tila minsang nabanggit ni Sung Yuluo na bilang aktwal na pinuno ng Wanhao Company, kung wala ang kanyang pirma ng pahintulot, hindi magagawa ni Wang Lizu ang maraming bagay. Sa pag-iisip nito, sumagot si Dixon. Alex, may oras ako bukas. Hintayin mo ako sa kumpanya. Hindi nagbago ang tono ni Wang Lizu habang patuloy siyang nagsasalita ng may paggalang, okay, young master. Kung gayon, magkikita na lang tayo bukas. Sige. Pagkatapos, binaba ni Dixon Alex ang telepono. Sa sandaling ito, lumakad ang kanyang asawa na si Lewis Jane na nakapijama. Nang makita niya si Dixon Alex na nakatayo sa kusina habang may hawak na telepono, nagdududang tanong niya, sino ang kausap mo sa phone mo sa ganitong oras? Medyo gabi na, oras na para magpahinga. Walang kurap, gumawa ng dahilan si Dixon Alex, matutulog na ako ngayon dahil tapos na akong maglaba. Nang marinig ito, hindi na siya pinagdudahan ni Jane. Pagkabalik niya sa kwarto niya, humiga siya sa kama. Inilatag ni Alex Dixon ang kumot sa kama, tinakpan ang katawan ng kubrekama at nakatulog ng mahimbing. Abangan ang susunod na kabanata.